Dahil sa malawakang validation ng DSWD bilang ng mga benepisyaryo ng social pension sa Region 1, posibleng mabawasan. Sundan sa live report ng aming partner, Jasmine Gabriel Galban. Partner, taong 2017 pa nang huling magsagawa ng validation ng DSWD sa eligibility ng mga regular pensioners sa social pension. At ngayong 2019 nga pagpasok ng first quarter ng 2019 ay malawakan, nationwide actually, yung isinasagawang validation ng DSWD katuwang ng militar dahil lumalabas na may mga nakakatanggap ng social pension kahit hindi naman kwalipikado. Ilang beses na raw na nagtungo ang 72 taong gulang na si Lola Presentacion sa Social Welfare and Development Office sa San Fernando City, La Union. Hinihiling daw niya na mapasama sa mga beneficiary ng Senior Citizen Social Pension ng DSWD. Sa kanyang edad, namamasukan siyang tindera para may mapagkunan ng panggasto sa araw-araw. Pero hindi raw siya napapasama sa listahan ng beneficiary dahil may anak siyang nasa ibang bansa. Pero yung anak ko, may pamilya naman. Ano gusto ko naman may isang internet. Paliwanag ng DSWD Region 1, may mga kwalifikasyon silang sinusunod sa pagpili ng mga benepisyaryo. Mga mahihirap o indigent senior citizen na may karamdaman o may kapansanan, walang permanenteng pinagkukunan ng kabuhayan, kompensasyon o pinansyal na tulong mula sa mga kamag-anak. Walang natatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS o iba pang uri ng pensyon. Nasa 191,374 ang beneficiaries ng DSWD Social Pension sa Region 1. Pero inaasahang mababawasan ito dahil sa isinasagawang malawakang validation ng DSWD at mga militar. Tiniyak ng DSWD Region 1 na maiiwasan ang kalimitang reklamo, nakakilala o kamag-anak system sa pagpili ng beneficiary. Lahat po ng beneficiaries natin ay binavalidate po natin. So, kailangan po ma-validate muna lahat before yung distribution ng stipend para ma-ensure po na ang binibigyan lang po natin ay yung mga eligible beneficiaries. Para kay Lola Loreto, malaking tulong sa kanya kung maaprubahan siya bilang benepisyaryo. Para pang dagdag pambili ng pagkain. At saka ngayon ako na nagme-maintenance, binibili ko po yun. Ngayong taon wala pang inire-release na social pension ng DSWD. For this year po, may omnibus guideline po kasi tayo na semestral na po ang distribution natin. So, at the beginning of the semester, dapat binibigay na po natin. Nakapaloob sa RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010 na makakatanggap ng social pension na nagkakahalaga ng 500 pesos kada buwan ang mga indigent senior citizen. Kasama si Daryl Peralta, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, hindi lahat ng senior citizen ay automatic na magiging social pensioner ng DSWD at makaka-receive ng 500 pesos kada buwan o 6,000 pesos sa loob ng isang taon. Sumasailalim yan sa matinding screening at validation. Pero ang nagiging concern kasi ng ilan sa mga senior citizen simula pa nung magkaroon ng social pension ay tila napipili daw or selected lamang yung mga binibigyan ng pension. May mga qualified na hindi naman na isasama sa master list at may mga hindi kwalipikado na dahil kamag-anak ni ganito o di kaya ay kakilala ay naisasama sa listahan. Kaya naman yan yung ginagawa ngayon ng DSWD Region 1, yung ginagawa nila ng malawakang validation. At kung before, ang kasama ng DSWD Region 1 na nagva-validate ay yung mga social officer mula sa local, ito yung sa mga munisipyo at maging sa mga barangay. Ngayon, partner, ang kasama ng DSWD ay mga militar. Sila yung inauthorize nila na nagkakandak ng validation sa iba't ibang probinsya. Dito nga yan sa Region 1. Sa buong taon ng 2019, partner, aabot sa 1.1 billion pesos ang pondo na para sa social pension. Noong 2017, partner, sa kanilang isinagawang validation, 64,000 yung dumagdag na social pensioner, kaya't aabot na sa ngayon sa halos 200,000 yung bilang ng social pensioner. Pero dahil nga sa isinasagawang validation ay inaasahan daw na marami yung matatanggal sa listahan, partner. Okay. Unang-una, partner, paano yung proseso o sistema ng isasagawang validation ng DSWD?
Sa ngayon, partner, nag-iikot ang DSWD Region 1. May mga personnel sila mula sa DSWD Region 1. Katuwang nila ang mga militar at pumupunta sila mismo, partner, sa mga barabarangay or sa mga munisipyo. Siyempre, may listahan, partner, ng mga social pensioners. Ito yung master list. So, iniisa-isa nila yan, partner, yung mga listahan, yung mga pangalan dun sa master list at nagkakaroon ng parang background check kung talaga na sila ay kwalipikado doon sa mga, kumbaga, qualifications na kabilang doon sa guidelines ng DSWD. Una dyan, partner, kung talagang sila ay indigent, wala silang kamag-anak na nasa abroad, wala silang kaanak na merong mga trabaho at hindi sila tumatanggap ng pension. Sa oras, partner, na makita ng DSWD na merong kahit na isa man lang doon na nilabag yung benepisyaryo na sa ngayon, ay automatic na sila ay matatanggal doon sa listahan, partner. Bakit kasi may nakalusot na tumatanggap ng pension na hindi naman dapat tumanggap? Before kasi, partner, ang proseso, yung standard operating procedure, kapag ikaw ay umabot na ng 60 years old at gusto mong makakuha ng social pension, ikaw ay mag-a-apply, kukuha ka ng application form sa OSCA o yung Office of the Senior Citizen Association sa kada munisipyo yan. So after mo na maibigay yung application form, ay magkakaroon na ng screening and validation sa local. Local ang nagsasagawa ng validation and screening na ifino-forward yung kanilang validation sa regional office. So kapag ka na-validate na from local, syempre ang anticipation ng regional office ay good as approved na yon dahil nga sumailalim sa validation, partner. So doon tayo nagkakaroon ng problema, partner, dahil di ba nga may mga reklamo before na dahil kakilala o kamag-anak ay naipapasama doon sa master list. Okay, panghuli na lang, partner, kung sakaling na-discover ng mga validating team na ang isang pensioner ay hindi na dapat tumatanggap ng pension. Yung natanggap na pension, ibabalik niya sa ahensya? Hindi na, partner. Hindi Pero na. automatic na siya ay matatanggal doon sa listahan, partner. Hindi na siya makaka-receive ng pension sa DSWD. Idagdag ko lang din, partner, na 500 monthly yung social pension. Pero last year ay may karagdagang 200 pesos kada buwan, so 700 pesos. This year, partner, 500 pesos plus 300 pesos na karagdagan. So 800 pesos kada buwan ang kanilang marireceive na social pension from DSWD. Okay. Maraming salamat, partner.